Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequency sa 9.925 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz, sa ating audio streaming website bbspbs.com at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang positibong pananaw nito ngayong bagong taon. Mas pinatibay na bilateral relations at diplomatic accomplishments at mas malakas na economic outlook sa gitna ng matatag na economic performance ng bansa sa kanyang pag-host sa tradisyonal na Vindi Honor sa Ceremonial Hall sa Malacanang. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat ang Pangulo sa diplomatic community para sa kanilang mahalagang papel sa kanyang foreign visits, lalong-lalo na sa kolaborasyon ng mga ito sa paglilikha ng bagong oportunidad para sa Pilipinas at sa kapwa bansa. Hinimok nito ang Diplomatic Corps na ipagpatuloy ang ugnayan sa pamahalaan ng Pilipinas para sa pagtutulungan upang matugunan ang mga puwang sa kahirapan, edukasyon, seguridad sa pagkain, kapayapaan at kaayusan, kalusugan, trabaho at kabuhayan. Inihayag din ni Pangulong Marcos na nakabawi na ang ekonomiya ng Pilipinas mula sa epekto ng COVID-19 pandemic, giyera ng Russia at Ukraine at gulo sa Middle East. Ayon sa Pangulo, patunay lamang dito ang gumaganang kondisyon o gumagandang kondisyon ng ekonomiya at tumaas na spending ng gobyerno mula sa 6% o makyat ng 7% nitong taong 2023. Narito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you. Allow me to greet some of our distinguished guests who have come. Not necessarily from the diplomatic corps. We have we have the Senate President, Mig Subiri, arm in arm with our Speaker, Martin Romualdez. The Foreign Affairs Secretary, Secretary Ricky Manalo. Of course, the Dean of the Diplomatic Corps and Apostolic Nuncio to the Philippines, the Most Reverend Archbishop Charles John Brown. All our excellencies of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Lucas Bersamin. Of course, I must complete my greetings by greeting the First Lady, Lisa Araneta Marcos. I'm jealous. You're getting a bigger applause than I am. Right? The fellow workers in government, other distinguished guests have joined us today. Ladies and gentlemen, good evening. It's a pleasure to see you all and to once again host the distinguished members of the Diplomatic Corps as we brace for yet what I'm sure will be another full year
of bilateral engagements and meaningful partnerships. Today's gathering is auspicious as we welcome new members of the diplomatic corps to the Philippines. We have His Excellency, the Ambassador of Timor-Leste, His Excellency, the Ambassador of Vietnam, our ASEAN brothers who have recently presented their credentials to me here in the palace. On this occasion, we also recall our good friends who already ended their tour of duty in the Philippines last year. I must say that the things that we have achieved and accomplished in our official visits to your different countries over the years would not have been realized, of course, without the assistance of concerned members of the diplomatic corps in coordinating, making sure that these foreign trips push through and are able to create new opportunities for Filipinos and for your countries in the mid and in the long term. Equally important, our inbound missions and trips that you have arranged for us, or visiting dignitaries that rekindled our relations on many important key areas. I am proud to have closely worked with many of you on many initiatives and endeavors since I assumed the presidency in the middle of 2022. I hope that we will continue to serve as able agents of our respective governments and countries in furthering the breadth and depth of our bilateral ties, as well as in exploring collaboration in regional and multilateral fronts. Excellencies, ladies and gentlemen, the new year beacons a fresh start for all of us in so many respects and at so many levels. For the Philippines, the new year, or January, is not only the start of our year, it is also the symbolic renewal of our social contract to our people and our commitment and obligation as a responsible member of the international community. I am proud to take on the challenging task entrusted to me by our people in relation to tackling concerns of poverty, food security, peace and order, health, jobs, livelihood. This we hope to address with the support of various partners and stakeholders. I continue to enjoin the diplomatic corps to work closely with us in identifying areas where we can pursue joint and collective endeavors and initiatives. It is with confidence that I announce that the Philippines has, I could say, gotten back on its feet from the reeling effect of the pandemic and the subsequent shocks that we suffered from the Ukraine war and now from the conflict in the Middle East. We have since turned the corner and are now back in business, eager to do more with your respective governments and business sectors. Our economy has grown by a good amount, and we still don't have the final numbers, but in the last quarter, the third quarter rather of last year, we grew by 6.1%. The government's catch-up spending and expenditures in the last quarter will help achieve the growth target of 6 to 7% for 2023. I say that with crossed fingers and knocking on wood. We have continued to manage overall inflation at 3.9% in December, from 8.3% in 2023, bringing the year-to-date overall inflation to 6%. Still a little high, but hopefully moving in the correct direction. Our labor force survey reveals that the unemployment rate in November of last year declined to 3.6%, lower than the unemployment rate of 4.2% in October of 2023 and November of 2022. Other underemployment likewise dropped from 11.7% in November to 11.7% in November from 14.4% in the same period last year. The year before, rather. The Philippines is touted to become one of the fastest growing economies among major Asian countries in 2023, as forecasted by multilateral organizations such as the ADB, the ASEAN Plus 3 Economic Research Office, the World Bank, and the IMF. Cognizant that this journey ahead is without impediment, our plans for the future are based on sound economic policies that take into account
realistic assumptions in anticipation of continuing global shocks arising from geopolitical tensions and climate change, amongst other risk factors. While we continue to strive in promoting our bilateral ties, we cannot simply brush aside important global developments that affect all of us. After all, we belong to one single community of nations. Amidst geopolitical difficulties, it is our earnest hope that countries will find sincere motivation to work together and tap the power of the collective in finding ways to solve political conflict to achieve peace and prosperity for all. It goes without saying that our bilateral relations are not a one-way street. You may always count on the Philippines, whenever the situations call for it, to work with your countries on consequential global issues of mutual interest and mutual concern. The Philippines' independent foreign policy has allowed us flexibility to do that. As a constitutional mandate, it is incumbent upon us to keep the independence of our foreign policy as we shape it to be more responsive to existing and evolving geopolitical realities. Philippine foreign policy is not riveted to the strategic competition of powers in the geopolitical sphere, but we rather operate and thrive in a complex web of interactions with various international actors, your countries you represent here today included. Our foreign policy has always been to encourage peace and to foster cooperation. Our national interests can only be achieved by establishing partnerships with countries based on common understanding, cooperation, and mutual benefit. With much enthusiasm for the future, may I invite everyone to join me in a toast. To everyone's good health and long life, to lasting and deepening friendships between our countries and our peoples for the coming year and for many, many, many years to come. Cheers. Happy New Year. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking at awarding ceremonies ng bagong housing projects ng National Housing Authority o NHA sa Bacoor, Cavite. Ito ang simula ng pagtatayo ng dalawang 5-story building ng Syudad Kaunlaran Phase 2 na maglilikha ng kabuang 120 housing units. Nakatakdaring magdagdag pa na 5-story building na may 60 units sa kaparehong lokasyon. Layunin ng NHA sa pakikipagtulungan sa Department of Settlements and Urban Development o DHSUD sa pamamagitan ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing o 4PH program ang makapagtayo ng milyong-milyong bahay at makalikha ng sustainable communities sa iba't ibang bahagi ng bansa. Narito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Lubos po akong nagagalak na muling maparito sa lalawigan ng Cavite para sa isang na namang halagang proyektong pabahay ng ating pamahalaan. Ngayon lamang ay malugod ko pong binabati ang mga mahigit na 600 benepisyaryong kasama natin para sa sinayaan ang amin na siyam na gusali ng Phase 1 ng Syudad Kaunlaran Housing Project. Ang Syudad Kaunlaran Phase 1 ay binubuo ng siyam na low-rise na building, kagaya nitong nakikita natin natapos na may 5 palapag. Aabot sa 540 pamilya ang mabibiyayaan ng mga pabahay na ito. Ang proyektong ito ay bunga ng pagtutulungan ng NHA, ng local government, ang pamahalaan ng Bacoor, iba pang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor ay kasama rin natin. Ito ay upang makapaghatid ng ginhawa para sa mga Caviteñong apektado ng writ of continuing mandamus ng Supreme Court sa paglilinis ng Manila Bay at paglilikas ng mga pamilyang nakatira sa baybayang ito. Bilang agarang tugon,
Pinabilis po natin ang kanilang relokasyon sa bagong pabahay na ligtas, di kalidad, komportable at may maayos na pamayanan. Sa katunayan po, tayo ay nagsagawa rin tayo kanina ng groundbreaking para naman doon sa susunod na itatayo na 2 pang gusaling itatayo ng Phase 2 sa Siyudad Kaunlaran. Dagdag ng 120 pamilya ang makikinabang dito. Hinihikayat ko po ang ating mga benepisyaryo na pagtibayin ang pakikipagtulungan sa ating pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan at kasaganahan sa komunidad ng ating binubuo. Nitong 2023, umabot sa mahigit na 80,000 pabahay ang naitayo ng NHA sa buong bansa. Sa kasalukuyan, ang NHA ay patuloy na nagsisikap na makapaghandog ng pabahay sa mga mas maraming Pilipino pa na nangangailangan ng kanilang titirahan. Isama pa rin natin ang mahigit 700 milyong piso na ipamahagi sa pamamagitan ng Emergency Housing Assistance Program sa may 150,000 pamilya na naapektuhan ng kalamidad tulad ng sunog, ng baha, lindol at bagyo. Hangarin po ng inyong pamahalaan na panatilihing may sapat na pondo upang mapunan ang pangangailangang pabahay ng nakakarami. Tuloy-tuloy po ang NHA sa pagbuo at pagtutupad ng programang pabahay para sa pamilyang Pilipino. Sa tulong at pakikipag-ugnayan ng DHSUD sa pamumuna ni Secretary Jerry Acusar, ay ito'y tuloy-tuloy at hindi namin titigilan. Tunay nga po na ang ating pagdalo sa mahahalagang okasyon na tulad nito ay sumisimbolo ng aking pangako sa sambayanan na maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng bagong bahay tungo sa bagong buhay. Itong Siyudad Kaunlaran ay puno ng bagong pag-asa. Hindi lamang para sa mga benepisyaryo, ngunit para sa lahat ng makakakita ng tagumpay ng proyektong ito. Tinatawagan ko po ang lahat ng mga benepisyaryo na gamitin ang biyayang ito upang mapaunlad ang inyong mga buhay at matiyak ang magandang kinabukasan para sa inyo at para sa mga pamilya ninyo. Sigurado po ako na ang Siyudad Kaunlaran at iba pang mga proyektong pabahay ng pamahalaan ay magiging daan natin tungo sa bagong Pilipinas na karapat-dapat para sa lahat ng ating mga mamamayan. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Happy New Year po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, may dagdag na 10 points sa preferential rating sa civil service exam ang mga empleyado ng gobyerno na nagsilbi na ng 10 taon o higit pa. Ayon kay CSC Commissioner Eileen Lizada, inaprubahan ng komisyon ang resolusyon na magbibigay ng karagdagang rating sa CSC exam. Sakop nito ang mga empleyado sa ilalim ng job orders, contract of service, contractual, casual at coterminus. Kabilang din sa sakop ng resolusyon ang mga nasa posisyon sa ilalim ng Category 3 at 4 at yung mga may first level civil service eligibility. Ano itong policy na ito? Ito po ay meron ho kayong plus 10 points. So kung hindi nyo naabot yung 80% passing rate at kung kayo po ay 70% plus 10 points para ho pumasa kayo. Si CSC Commissioner Eileen Lizada.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Muling ipinanawagan ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang lahat ng ahensya ng gobyerno na isumite na ang kanilang Committee on Anti-Red Tape Authority CART Office Order at Directory. Isusumite ito sa online platform na tinukoy ng ARTA hanggang January 15, 2024. Batay sa ARTA Memorandum Circular Number 2020-07, lahat ng ahensya ng gobyerno na sakop ng Ease of Doing Business o EODB ay dapat magsumite ng kanilang CART bilang paniniguro na sumusunod sa batas at ahensya. Sa MC number 2023-08, nakasaad na kailangang magkaroon ng kahit isang kawani sa bawat ahensya, lokal na pamahalaan at SUCs para maging focal person sa CART. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Kalahati ng mga jeep sa Metro Manila ang posibleng makonsidera bilang kolorum simula sa Pebrero 1. Sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, tanging 21,655 mula sa 42,177 units ang nakipag-consolidate noong December 31. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guadiz III, lahat ng hindi nakapag-consolidate maituturing na kolorum kaya huhulihin ang mga papasada. Kaya naman hinihikayat ng LTFRB ang mga hindi pa nag-consolidate na jeepney operators na sumalo o bumuo ng kooperatiba bago ang pinalawig na deadline sa January 31, 2024. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Iyan ang ating nakalap ng mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bontoc Local Government Unit o LGU namigay ng tulong pinansyal sa mga barangay Tanod at Lupon sa 16 na barangay sa ilalim nito. Si Donna Cawisbalio mula RP Bontoc sa balita. Nasurok 7,000 apiso tinwaras ti lokal a gobyerno ti Bontoc kas tulong pinansyal para kadagiti barangay Tanod wenno barangay peacekeeping action teams wenno BPATs ken barangay Lupon iti 10 ket 6 a barangays ti munisipyo idi Martes. Sigon iti impormasyon ti LGU Bontoc tunggal barangay ti munisipyo ket naikan sag 25,000 pesos para iti BPAT bayat a 20,000 pesos met ket naited iti tunggal barangay para kadagiti miyembro ti Lupon. Dinakama ti LGU ti panang bigbig ni Bontoc Mayor Jerome Tudlong Jr. iti akam dagiti barangay Tanod ken Lupon iti panakamintinar ti peace and order ti munisipyo. Kinomendara na pay dagitoy gapo iti dedikasyon ken trabaho da kas frontliner ken panang resolba kadagiti riri wenno saan a panagkikinawatan ti umili iti sakop da lugar tapno maipanamnama tinatalged ken naornos a komunidad. Nadakamat pay ti LGU ti kinapateg ti nagtitinulong ti lokal a gobyerno ken komunidad iti panakaitandudo ti kapya ken linak iti munisipyo. Narpos na Bontoc saon ang Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawisbalio. Educational grant mula sa Commission on Higher Education o CHED Smart Program na ibigay sa 80 benepisyaryo sa lalawigan ng Kalinga. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk.
80 nga estudyante manipod iti naduma-duma higher education institution iti probinsya Kalinga, tinakaawat iti tulong pinansyal, manipod iti student monetary assistance for recovery and transition wenno SMART program iti Commission on Higher Education iti January 11, 2024 iti Grand Zion Hotel, Tabuk City. Nakaawat dagitoy a benepisyaryo iti tig 25,000 pesos a one-time educational grant para iti maysa a tawen. Sigun kini CHEDCAR Regional Director Demetrio Anduyan Jr., dahito yung national program kat may sa recovery plan iti gobyerno tapno matulungan dagiti tattao kalpasan iti epekto ti pandemya. Sigun pay kenkwana na ito iti 80 slots para iti probinsya Kalinga, babaan iti efforts ken inisyatibo ni Lone District of Kalinga Representative Allen Jesse Mangawang. Sigun mat kini Representative Mangawang, dahito yung scholarship program iti gobyerno kat may sa pamuspusan tapno matulungan na makagraduar dagiti estudyante. Iti nasao a tulong pinansyal kat mausarda para iti educational expenses ken cost of living allowance. Manipod iti DZRK Tabuk, Amelio Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Free progress o free progestin subdermal implant insertion and removal muling isasagawa ng Angono Rizal Municipal Health Office. Balita mula kay Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena. Magsasagawa muli ng libreng progestin subdermal implant insertion and removal ng lokal na pamahalaan ng Angono Rizal sa MHO Extension Building sa darating na January 19. Ayon sa opisyal na pahayag ng Municipal Health Office, bahagi ang nasabing programa ng Responsible Parenthood and Family Planning Activities ng Pamahalaang Bayan sa pamumuno ni Mayor Jeremy Calderon. Idinagdag pa ng MHO, pangunahing layunin ng nasabing aktibidad na maisulong ang importansya ng responsible parenthood at iba't ibang family planning methods katulad na lamang ng paglalagay ng contraceptive implant, intrauterine device o IUD, injectables at vasectomy, pag-inom ng pills at paggamit ng condom, at pagpapatali ng matres o pagpapa-lykate. Mula sa RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Joshua Miguel Suarez. Drone seeder inaasahan ng mga magsasaka sa mga munisipyo ng lalawigan ng Palawan. Narito si Miriam Bazig ng RP Palawan. Agasarig si Palawan Provincial Board Member Ariston Arzaga nga sa madaling tiyempo ay magkakatinir i-drone seeder ang kada munisipyo sa probinsya ang Palawan. Agaparet si Board Member Arzaga bilang Pangulo ang Committee on Agriculture and Aquatic Resources sa Provincial Board na mabal ay matatabyang ang drone seeder sa mga magsasaka. Paryuan na nakita sa 200 ka hektaryang demonstration farm ang Department of Agriculture sa Barangay Candawaga sa munisipyo ang Rizal, Palawan. Durable ang tabyang jama kuntana sa mga agartanem paray, tingad napakamalden ang grastuson sa paglagtig ang paray pera pa sa bakanja paryo kada seg nga pwedeng buhatan ang drone seeder. Pwera sa pagtaranaman, pwede rang gamitin ang drone seeder sa pagparabuab ang patambak sa mga pananim. Ang agpatigasig sa paggamit ang makabago makinaryang dya ay sa pagpanguna i Department of Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. Agalintigi sa Puerto Princesa, Palawan, Miriam Tejada Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Miriam Bazig. 3-day Agri-Aqua Fair sa lungsod ng Calbayog, isang malaking tulong sa mga lokal na mga magsasaka. Mula RP Calbayog, mag-uulat si Charmaine Perito. Yan ang adlaw Biyernes, Enero 12, tuig 2024, ang ikatulong katapusan nga adlaw sa Agri-Aqua Fair sa pagpanguna sa City Agriculture Office sa Ocando Multipurpose Hall, Barangay Ocando, Calbayog City. Sa naging event na showcase ang magkadarudilain ng mga produkto sa lokal ng mga parag-uma sa Ocando District. Sa naging mensahe ni Alcalde Raymond Uy, nakakabulig ang event sa mga parag-uma ug mga mamaralit nga maka-access ang barato ug presko nga mga produkto.
Iyaliwat gimpatapod ang mga parag-uma san padayon nga suporta sang gobyerno lokal pinaagi sa City Agriculture Office. Ginpahayag naman ni City Agriculture Office OIC Engineer Tachi Pagunsan ang naging progreso sang satellite ug Central Hatchery Project sa syudad. Iyaliwat ginanunsyo ang paghatag green light ni Alcalde Uy sa pagpondo sa Agri-City program. Dugang paniya nga ang nasabi nga programa ang maghatag dalan sa syudad nga mapauswag ang kapabilidad sa pagpropagate mga tanom. Balita tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. Provincial agriculturist ng Surigao del Sur inamin na patuloy na mataas ang presyo ng bigas dito. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Giangko ni Provincial Agriculturist Marcos Kiko nga padayon nga hataas ang presyo sa bugas dinhi sa Surigao del Sur, luyong nga ubay-ubay ang ani sa humay ni adtong milabay nga anihan sa 2023. Sa pagpakiginabi sa Radyo Pilipinas Tandag kaniya, gipamahayag ni Kiko nga subay sa ilang obserbasyon kini tungod kay gibaligya sa mga mag-uuma ang kadaghanan sa ilang mga ani ngadto sa mga rice traders nga gikan sa laing rehiyon. Mao nga human ang pagproseso ngadto sa laing lugar, mahal na ang presyo sa bugas pagbalik dinhi sa probinsya. Tungod dinhi gipanghinaot ni Kiko nga maawhag sa mga LGUs ang ilang mga mag-uuma nga ibaligya lamang katong sobra nga supply nila nga humay aron dili na moangkat pa og bugas sa gawa sa probinsya. Sa ingon niini magpabilin matud pa nga adunay bastanting supply sa bugas o kontrolado ang presyo. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Farm machinery ipinamahagi ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa mga farmers cooperatives sa Sulu. Narito ang ulat ni Eloisa Mohamad ng RP Holo. Piyaan sin nga Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform at MAFAR Sulu, kababaan sin Agriculture Division in paggatukbal sa mga farm machinery pa mga mag-umara hindi halupasug. Habay tayo June Amma, Chief Agriculturist in MAFAR Sulu, 4-wheeler tractor natay si mga Farmers Cooperative, haindanan iwan talipaw. Hand tractor isabin kaya pamahagi sin upis sa mga mag-uma hatagbak, indanan iwan lianutan luuk. Ganap pa in Dua Power Irrigation Open Source at water pump, amin magkatabang pagparakan tuwig pa mga pag-uumahan. Kiyukusukan biyaon sina MAFAR Sulu in pagpabalik sa ambo sin pag-umapay habi na iwayan amon makatabang day sa babat humukot in supply sin bukas salta lumuhay in halaka mabi sin raayat. Bisan pa man kaya ka napahiamag lamud ha mga piyamahagi nila in binhipay amon di matong kanila dahing ha region sin kanuyaon. Dahing ha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan. Ang balitang negosyo ihahatid po sa atin ni Steph Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inaasahan ng Bank of the Philippine Islands o BPI na ang paglago ng Gross Domestic Product o GDP na 6.2% para sa taong 2024 ay kapos sa inaasahang target ng gobyerno. Sa isang pahayag, sinabi ng BPI na kahit may hindi kasiguruhan,
ay mapanatili ng Pilipinas ang posisyon nito na isa sa fastest growing economies sa rehiyon. Ang forecast ng BPI ay mas mababa kumpara sa target range ng gobyerno na 6.5 hanggang 7.5% ngayong taon. Bumilis ang GDP growth ng bansa sa third quarter ng 5.9%, kung saan umabot sa 5.5% ang 9 na buwan na average ng GDP, mas mababa pa rin ito sa inaasahan ng gobyerno na 6 hanggang 7% para sa taong 2023. Sinabi ng BPI na dahil sa inaasahang pagluwag ng inflation sa 2024, posibleng makabawi ang consumer spending ngayong taon. Nakikita ng bangko na mag-a-average ng 3.7% ang headline inflation ngayong taon, nasa loob ng target ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na 2 hanggang 4%, subalit bilanggit na pwedeng tumaas dahil sa epekto ng El Nino na magpapahina ng pag-ani ng mga produktong agrikultura at magpapataas ng presyo ng mga bilihin. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, bumubuo ng Implementing Rules and Regulations o IRR ang Department of Agriculture o DA na saklaw ang pagkuha ng mga produktong agrikultura para sa posibleng paghigpit ng supply ng pagkain ngayong taon. Sa ilalim ng Special Order No. 18, bumuo ng Technical Working Group o TWG ang DA para ihanda ang IRR para sa Section 9 ng Republic Act o RA 7581 o ang Price Act dahil naangkop ito sa pagkuha o pag-angkat ng pagkain. Ang Section 9 ng Price Act ay nagbibigay ng kapangyarihan sa DA na kumuha, bumili, mag-angkat o mag-imbak ng basic o prime agricultural commodities. Itatakda din ng IRR ang alituntunin para sa pamahagi ng mga kalakal sa panahon ng kakulangan o kung kailang maimpluwensya ang presyo sa merkado. Sa isang pahayag, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na inatasan niya ang working group na gumawa ng malinaw at maigsing alituntunin para isakatuparan ang Section 9 ng Price Act. Makikipagtulungan din ang TWG sa Department of Trade and Industry o DTI at iba pang ahensya ng gobyerno para sa paggawa ng IRR. Magkakaroon din ng konsultasyon sa mga consumer group at market expert para tugunan ang kanilang mga alalahanin. Inatasan ang DA na bantayan ang presyo ng mga pananim, isda at iba pang produktong pandagat, sariwang karne, manok, dairy products, fertilizer at iba pang produkto sa bukid sa panahon ng kagipitan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, iniulat ng Department of Finance o DOF na tumaas ng 46% ang nalikhang dibidendo ng mga government-owned or controlled corporations o GOCCs nitong 2023. Sa isang pahayag, sinabi ng ahensya na nakakolekta ang Privatization and Corporate Affairs Group ng halos 100 bilyong pisong dibidendo mula sa mga GOCC nitong nakalipas na taon. Sinabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno na ang pagtaas ng dividend collection ay resulta ng fiscal discipline na patuloy na pinapaalala sa mga GOCC. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang may pinakamalaking dibidendo sa 2023 na umabot ng 55.61 billion pesos. Pumangalawa ang Philippine Deposit Insurance Corporation na nakapagbigay ng mahigit 14 na bilyong piso habang ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ay nag-ambag ng halos 7 bilyong piso. Ang iba pang mga malaki ang naiambag ay ang Philippine Ports Authority o PPA na may 4.44 billion pesos, ang Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation na may 3.15 billion pesos, ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na may 2.67 billion pesos, ang Philippine National Oil Company o PNOC na may 1.68 billion pesos,
ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA na may 1.52 billion pesos, ang National Transmission Corporation o NTC na may 1.48 billion pesos, ang Philippine Reclamation Authority na may 1.35 billion pesos at ang Clark Development Corporation na may 1.21 billion pesos. May kabuuang 51 GOCCs ang nakapag-remit ng dibidendo sa Bureau of the Treasury o BTR nitong 2023. Sang-ayon sa batas, kinakailangang ideklara at ibigay ng mga GOCC ang hindi bababa sa 50% ng kanilang kita sa pambansang pamahalaan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Steph Vicente. Yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, narito naman si Erwin Peñano para sa ating balitang pampalakasan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng palakasan. Tinatarget ngayon ng San Miguel Beermen na makuha ang ikatlong pwesto sa team standings para makuha ang twice-to-beat advantage papasok sa quarterfinals. Ang asam na ticket ng Beermen sa next round ay mula sa nakatakdang match nito sa Blackwater Bossing sa PBA Commissioner's Cup sa Smart Araneta Coliseum ngayong Biyernes. Kasalukuyang may pare-parehong record ngayon na 7 wins at 3 losses ang SMB, Barangay Ginebra at Meralco at kapwa naghahangad ng mga ito sa dalawang slots na natitira para sa twice-to-beat incentives. Nauna nang nakuha ng Magnolia Templados Hot Shots at Phoenix Super LPG ang unang dalawang slots sa nasabing bonus buhat sa pagiging top at second seeders sa standings. Sakaling maipanalo ng SMB ang laro kontra Blackwater, selyado na nito ang number 3 spot mula sa Superior Quotient. Wala na sa contention ng Bossing na siyam na sunod-sunod ng nabigo sa mga laban at may isa lamang panalo sa kabuang kartada sa kasalukuyang komperensya. Sa match ng dalawang kupanan sa second game ngayong Biyernes, inaasahan ang pagtimon ni Import Benny Bowright sa Beermen at masusubukan naman kung kakayanin ng makapaglaro ng nagbabalik court na si Junmar Fajardo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula PBA, punta naman tayo sa collegiate basketball. Tuluyan nang nagpaalam sa San Beda University at sa National Collegiate Athletics Association o NCAA Men's Basketball Tournament si 5'10" guard Jacob Cortez. Sa isang pahayag sa kanyang social media account, sinabi ni Cortez na umalis na siya sa koponan ng Red Lions na tinulungan niyang magkampiyon nitong huling season ng NCAA. Ayon kay Cortez, plano nitong maglaro sa University Athletics Association of the Philippines o UAAP at nangunguna sa kanyang listahan ang reigning champions de La Salle University. Anya, isa sa mga dahilan kung bakit niya napili ang Green Archers ay dahil sa kagustuhan niyang masundan ang yapak ng kanyang ama na si Mike Cortez na sumuot noon ng DLSU jersey. Matatandaang naging matikas ang record ni Cortez sa huling season nito sa NCAA kung saan nakapagtala ito ng averages na 15.4 points, 3.6 rebounds, 3.4 assists at 1.2 steals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang sports balita, sinabi ng Philippine Olympic Committee o POC na mahirap nang madagdagan ng bilang ng mga atleta ng bansa na sasabak sa Paris Olympics ngayong taon. Ayon kay POC President Bumble Tolentino, sa ngayon ay mayroon pa lamang 4 na qualified sa Paris meet habang patuloy pa rin ang kanilang panalangin na madagdagan pa ito mula sa mga atletang nakaschedule na sumalang sa qualifiers. Matatandaan na sa huling quadrennial meet sa Tokyo
tayo ay nasa 11 ang naipadala ng Pilipinas na kumana ng 1 ginto, 2 pilak at 1 tansong medalya. Sa kasalukuyan ng 4 na atletang pasok na sa Paris Olympics ay sina world number 2 pole vaulter EJ Obiena, boxer Yumir Marshall at gymnasts na sina Carlos Yulo at Alea Finegan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa football naman tayo, dating Pinoy football legend na si Freddy Gonzalez itinalaga bilang bagong manager ng Philippine Ascals. Ang kabuang detalye ng balitang yan iatid sa atin ni Aaron Bayato ng RP2 Sports. Inanunsyo ng Philippine Football Federation ang appointment sa dating football star na si Freddy Gonzalez bilang bagong team manager ng Philippine Men's National Football Team or Philippine Ascals Webes. Sa naging news release ng Philippine Football Federation mula sa kanilang website, si Gonzalez ay magsisilbi ring direktor ng mga pambansang koponan na lalahok sa mga intercontinental at pandaigdigang paligsahan. Si Gonzalez na dating manlalaro ng national team ay itinalaga bilang manager matapos ang naging resignation ni Dan Palami bilang manager ng Ascals. Samantala, mananatili naman si Jeff Cheng na team manager ng Philippine Women's National Football Team. Mula sa RP2 Sports, Aaron Bayato nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Win Peñano. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat kay Erwin Peñano at kay Aaron Bayato para sa ating balitang pampalakasan. Ngayon naman dumako tayo sa Showbiz Balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasama ang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Inamin ni JC Santos na dahil sa pagkapanalo niya ng Best Supporting Actor sa pelikulang Malyari na entry ng Bentorki Productions sa 49th Metro Manila Film Festival ay dumami ang offer sa kanya. And naikwento ito ng aktor sa isang online show interview. Anya, quote and unquote, I got so many offers after. It's great, so medyo nakaka-overwhelmed kasi I used to read 1 script a month and now I'm reading 7. So I have to choose na projects this time with my agent. We were booked until April next year kaya swerte and I thank God for work. And yung kanyang pagsabi bago pa sumapit ang MMFF 2023 Gabi ng Parangal ay marami na ang nagsasabing siya ang mananalong Best Supporting Actor pero hindi niya pinasok sa ulo niya. Pero nung mismong gabi na nagsabi raw ang asawa niya na posibleng manalo nga siya. Sabi nga ni JC, quote and unquote, I did not expect but my wife keep telling me na alam mo there's a possibility that you'll win. So you prepare your speech. So I felt that nung nagpe-present ako ng award with Enchong D that time. Naisip ko nga nasa stage ako ngayon, mahirap magsalita dito. Kung hindi ako prepared baka mabulol-bulol ako. So when I was watching, I was doing my speech while listening, reacting to the people winning on the spot. Lahat yun, kaya ang bilis kong magsalita. I did not expect anything. And we are 8 nominees for supporting actor and I thought Enchong D's gonna win. Kasi napanood ko yung pelikula niya, napanood ko yung work niya, sobrang galing ni Enchong and sabi ko he's probably gonna win. And I did not expect it na ako yung tatawagin ni Papa P o ni Piolo Pascual sa present niya. Yung kanyang pagkukwento ng kanyang karanasan bilang o dahil siya ay nanalo bilang Best Supporting Actor. At nagbalik tanaw ang aktor na nasambit daw ng director niyang si Derek Cabrido na quote and unquote, you probably gonna win but don't expect it. Sagot niya quote and unquote ulit, for me gusto kong manalo para sa ticket sales. If that means maraming manonood ng pelikula natin get
super curious, then so be it. Please, sana manalo lang ako kasi I've never wished for ticket sales in my life kasi I love Brian Diamante of Mentor Key Productions. I want him to keep producing. And saka inilarawan ni JC kung anong klaseng producer nga itong si Brian Diamante. Sabi niya, quote and quote, gusto ko yung patakaran niya, gusto ko yung kung paano siya mag-work with artists. Sana lagi siyang nandyan. Yung kanyang sambit doon sa kung ano nga bang klaseng producer na itong si Brian Diamante. Samantala, tinuldukan na ni Catherine Bernardo ang mga nag-iisip na posible nga magkabalikan pa sila ng kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Ito ay matapos ng i-unfollow ni Catherine sa Instagram itong si Daniel. And ilang beses kasi nakikita ang ex-couple sa ilang okasyon tulad sa nakarang ABS-CBN Christmas special at itong huli sa kasal ni na Robbie Domingo at Mikey Pineda. And as usual, lagi nakatutok si DJ kay Catherine na kahit na nagbibigay na ng senyales ang aktres na lumayo ka sa akin ay hindi pa rin tumitigil ang aktor sa paglapit. Kaya ang mga supporters nila ay umaasa na nabubuhayan ng loob nabubuhayan ng loob ang mga supporters nito dahil iniisip nila na baka lalambot o may ko-consider pa ni Catherine na makipagbalikan kay Daniel. At eto pa hindi lang itong si DJ o si Daniel Padilla ang in-unfollow ni Catherine, maging ang mga taong naging malapit sa kanilang dalawa kabilang nga itong sina Jillian Vicencio, Liza Soberano at si Julia Barreto. And marami ang nagtataka kung bakit nadamay pati sina Liza at Julia sa unfollow na eksena ni Catherine. And maiintindihan pa raw ang pag-unfollow niya kay Jillian dahil kumalat nga na link ito kay Daniel. Ano nga ba ang misteryo sa pag-unfollow ni Catherine Bernardo kina Liza at kay Julia? Ating malalaman yan sa susunod na mga edisyon ng Balitang Artista. And wala na tayong oras para sa ating Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Iyan po ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producers Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Steph Vicente para sa ating balitang negosyo at kalakalan at kay Erwin Peñano na naghatid sa atin ng ating balitang pampalakasan, kay Mama JT para sa Showbiz Balita. At syempre, maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga